White hat hacker or ethical hacker. Ang hacker na ito ay ang mga nagtatrabahong hacker sa mga kumpanya at gobyerno. Sila ay hinerd para protektahan ang mga system ng mga kumpanya laban sa mga gustong manghack dito. At ang white hat hacker ay ginagamit ang kanilang kakayanang manghack sa mabuting paraan para kumita ng pera. At ang black hat hacker naman ay ang mga hacker na gumagawa ng mga malware or malicious malware. Sila yung mga nagnanakaw ng mga information sa mga ibang tao at or pagnanakaw ng mga accounts nito tulad sa mga social media accounts at iba pa. At ang black hat hackers ay ang baliktaran ng white hat hackers. Dahil ang white hat hackers ay ginagamit ang kanilang kakayanan para kumita ng pera sa mabuting paraan. At ang black hat hackers naman ay gumagawa ng hindi magandang bagay para kumita ng pera. What is phishing? Ang phishing ay ang pag-send ng mga message na may kasamang link. At pag pinindot mo yung link, meron doon lalabas na login your account. Pag nilagay mo ang iyong email at password doon, makukuha na ng nag-send sa'yo ng link na yun, yung iyong mga information at ma-open na ang iyong account. At dito madalas nagmumula ang pagka-hack ng mga social media accounts dahil pagka napindot mo yung link at nilagin mo dun yung social media accounts, malalaman na ng nag-send sa'yo yung mga information mo dun sa may account mo na yun. Two types of malware. Adware, ito yung nagpapadala ng mga advertisement sa computer. Makikita dito yung pag-pop up ng mga hyperlinks at ads. At ang mga ads na yon ay nagpo-promote ng mga malicious products. At ang adware creator na yon ay kumikita sa pamamagitan ng panonood or pag-open ng mga ads na yun na nag-open sa computer pag napanood ito. Ransomware, ito yung pagnanakaw ng files or mga data ng isang computer user. Tapos ito ay pababayaran sa may computer user para hindi ito kumalat. At ang ransomware ay parang kidnap for ransom din sa tao, ganun po. Humihingi ito ng ransom para sa files na yun. At ang madalas na gamit ng mga gumagawa ng ransomware na ito ay ang mga Bitcoin. Kasi po dito ay hindi sila nadedetect, hindi kagaya sa mga bank accounts na pag sinindon ay madidetect sila. Salami slicing attack. Ang salami slicing attack ay ang pagnanakaw ng mga maliliit na halaga sa mga bank accounts at pag pinagsama-sama ito ay malaki rin ang nagiging halaga. For example, ang isang bank employee ay nabubuksan ang mga bank account na iyon at kumukuha siya ng mga small amounts bawat isang bank account. At ito ay pinagsasama-sama niya. At ang pagnanakaw niya ng mga small amount dun sa mga bank account na yun ay hindi nanonotip or hindi nahahalata ng may-ari ng account dahil nga maliit lang na halaga ang kanyang mga kinukuha.